Sa iba pang balita, pinagpugayan naman ni Pangulong Aquino ang Professional Regulation Commissions bilang kabalikat sa paghubog ng kakayahan ng mga profesional sa bansa. Ito ang mensahe ng Pangulo sa pagdiriwang ngayon ng ika-4 na taong anibersaryo ng nasabing ahensya. Si Elena Luna nag-uulat ng live mula sa Palasyo ng Malacanang. Elena, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Kirby. Dumalo nga si Pangulong Aquino sa Ruby Anniversary ng PRC. Ang tema ng anibersaryo, PRC Cares for Nation Building Global Competitiveness. Binigyang diin ni Pangulong Aquino ang kahalagahan ng papel na ginagampanan ng PRC o Professional Regulation Commission sa kanyang pakikiisa sa ika-40 taong anibersaryo ng ahensya. Ayon kay Pangulong Aquino, epektibong agent for social change ang PRC sa pagpapatibay ng kakayahan ng mga profesional sa bansa. Hindi po kailan sa atin na humarap ang inyong ahensya ng mga hamon at kontrobersya, pag-shortcut sa proseso, leakage sa exam at transactionalismo na nakasanayan sa baluktot na kalakaran. Pero hindi po tayo magpapatalo sa ilang nagahari-harian sa burokrasya. Hindi natin sila hahayaang patuloy na makapaminsala sa ating kapwa. Walang sino man ang lisensyadong manloko. Papatunayan natin hindi mabubura ng ilang huda sa sistema ang dangal at mandatong itinindig ng PRC sa loob ng 40 taong paglilingkod. Batid po natin habang pinapaunlad at pinapatibay ang kakayahan ng ahensya, lumalaki rin ang inyong ambag sa agenda natin ng malawakang reforma. Maliwanag ang batayan ng maayos na serbisyo, walang pabor at under the table. Hindi na pwede ang pwede na. Sinabi ng Pangulo na sa mahusay na serbisyo ng PRC, tumataas din ang kalidad ng serbisyong iniaalay ng mga profesional sa ating mga kababayan. Ligtas at matatag na mga gusali at tulay ang kwalipikadong civil engineers at walang magiging kaba sa resulta ng check-up at serbisyong medikal sa mga nararapat na doktor. Kasabay nito, nagbabala ang Pangulo sa mga pasimuno at nagbubulag-bulagan sa hocus-pocus ng kinabibilangan nilang ahensya. Paalala lang po, hindi exempted ang sinuman sa maaaring mabiktima at mapinsala ng kapabayaan at panlalamang. Kapag nagkulang kayo, kapag pinalusot ninyo ang malinaw na baksak ang grado o ginawa niyong mukhang diretso ang buluktot, ligtas ba kayo sa peligrong dulot nito? Sabi nga, nasa huli ang pagsisisi. Ang gawaing masama ay umaani rin ng di mabuti. Pwede isang araw, iyong kapamilya magdusa sa kapabayaan, ikaw mismo ang nagpunla. Ayon sa Pangulo, sa nakalipas na 3 taon, masusing kinukumpuni ng kanyang administrasyon ang mga bitak sa sistemang nagdudulot ng agam-agam at paghihirap sa mga mamamayan. Sa tulong ng mga programa ng PRC, sinabi ng Pangulo, may kabalikat ang pamahalaan sa paglikha ng trabaho at patuloy na edukasyon sa pagpapaunlad ng kaalaman ng mga profesional. Nananatili po ang batayang prinsipyo ng matuwid, katapatan at pananagutan. Lahat tayo ay may obligasyon sa pagpapaunlad ng lipunan. Accountant ka man, arkitekto, inhinyero, designer, midwife o guro. Kakibat ng lisensyang tangan ninyo at tungkol yan ang kapwa at bansa. Patunayan nating lipas na ang panahon ng transactionalismo. Narito tayo upang suklian ang tiwala ng taong bayan. Maging matatayong nagmamatsyag at nagtatama sa mali. Maging instrumento at tanglaw tayo sa malawakang pagbabago. Sa katatapos-tapos lamang na press briefing, inihayag ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte ang paglagda ni Pangulong Aquino sa Republic Act 10606 o ang National Health Insurance Act. Sa bisa ng batas na ito, mandatory na ang coverage ng PhilHealth. Samantala sa schedule naman ni Pangulong Aquino, ngayong araw ay wala siyang public engagement pero meron siyang 3 meetings. Nagsimula ito alas 10 ng umaga kasama ang Cabinet Secretary at ang Presidential Management Staff. Sinundan dito ng alas 11 meeting kasama si Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. Ongoing naman ngayon ang meeting ni Pangulong Aquino kasama ang Department of Energy. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTBM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.